Mga kapatid, takpan ko muna to. Alam nyo ba kung ano itong daladala kong sasakyan? Ayan, narito po tayo sa Autorans. Ito po yung Corolla Altis na hybrid na nasira ang baterya. Nakabili na po kami ng baterya. Lahat po pinalitan natin yung 28 na battery packs. Bawat isa po ron ay may kargang 7.5 volts. Lahat po ng baterya ay pinalitan natin. So, ito pong electric vehicle na to, hybrid electric vehicle na Corolla Altis ay okay na. So, sa pagkakataon ngayon, makikita nyo po mga kapatid, kumakarga ngayon yung engine papunta sa battery. Ayan. Ayan, tignan nyo po ha. Na gumagana po ngayon yung engine kasi kinakargahan niya ngayon yung battery natin. At dito po lumalabas na doon sa 3 bars na yon, hindi ko lang alam kung ilang percent yan, pero since yan po ay 3 bars, siguro siya ay nakakarga ng 45%. So mga kapatid, tapos na po itong Corolla Hybrid na nasiraan ng baterya. Bumili kami ng battery, yun nga lang, kami po ay nagparating. Ano po ibig sabihin nung nagparating? Nag-import po tayo mula sa China ng 28 pieces ng battery packs na may 7.5 volts. At ang baterya po na yon ay nakakahalaga ng $60 each. Sabihin na natin na ang presyo po ng dollar ngayon ay 58 pesos. Tapos po, ang halaga po ng battery pack ay $60. So magkano lumalabas ang isang battery pack? 3,480 times 28 pieces or 28 battery packs, 97,440 po ang binayaran namin, plus shipping po na umabot pa ng 20,000 pesos. Lumalabas po lahat-lahat ay 117,440 ang nagastos po nitong Corolla Altis po na to, itong hybrid. Pero pinalitan po namin lahat ang battery nito. Lahat po ay bago. Doon sa ipinakita ko pong video sa inyo nung nakaraan, mayroong 14 na buo at mayroong 14 na talagang hindi na kumakarga. So dito, nag-usap-usap kami ng may-ari, pati yung partner ko, si paring Ren Morales. Sabi ko, magkakaproblema yan kapag ang pinalitan lang natin yung sira. Since may nabibili naman palang battery packs dyan sa China, palitan natin yan lahat 28. Kasi ang mangyayari dito, kapag ito ay pina-insured mo, kung bago naman lahat yung baterya na binili mo, baka may insurance na pumatol dito. Yun nga lang, depende na yan sa magiging usapan. Hindi mo to pwedeng itago yung totoong pangyayari na ito ay pinalitan mo na ng mga battery packs. Importante kasi yun. So ngayon, ang gumagana lang dito ay battery. Ang lakas-lakas po ng aircon. Naka-andar tayo, ayan, naka-drive ako. At na-release ko na yung parking brakes. Ayan, na-abante po ito. Oh. O, ayan, tingnan nyo po. Oh. So, maandar po tayo. So, stop tayo. Ang nagpaandar po doon ay yung battery. Ayun yung odo natin. Ito yung 10,194 kilometers. Ngayon, nangihintayin natin, mga kapatid, yung paggana ng engine. O yun, oh, gumana na po, mga kapatid. Oh. So, kung napansin nyo, or kung nadinig nyo, na habang ako yung nagsasalita, biglang nagkaroon ng konting ugong kasi gumana na yung ating engine. Ang engine, ang trabaho niya, kaya siya gumana na buhay para kargahan ngayon yung nawawalang karga ng battery dahil nga gumagamit ako ng aircon at naka-on talaga yung ating system. No, yung sasakyan mismo naka-on. Anytime, ilagay mo sa drive, alisin mo yung parking brake, aabante ka na. So hintayin natin ngayon na mawala yung araw na yan, ibig sabihin, naibalik niya na ngayon yung minimal na charging para huminto ngayon yung engine natin. So, ibig sabihin, kahit nasa traffic ka, mga kapatid, naka-aircon ka, ito halimbawa, naka-traffic ako, at nakargahan naman ng engine, yung battery, so, gagana lang ulit yung engine kapag bumababa yung charge ng battery. At kapag po naman, na-reach na ng battery, yung normal na charging niya, mawawala na or mamamatay na yung engine at battery na lang ang gagana. So yon, balik po tayo sa sinasabi ko kanina. Hindi po tayo pumayag na ang baterya nito ay remedyohan kasi nga doon sa safety. Napakadelikado. Since marami palang available
na battery ito na mabibili, mai-import natin sa China. Katulad po nung hinihintay ko pang mga electric air condition na in-order ko rin sa China, ito naman po, naka-order mismo, yung partner ko, saka yung may-ari, sa China rin. Mga kapatid, hindi po kami pro-China, kaya lang, walang ibang solution kung di yun lang. Or, bibili ka sa Toyota ng bagong battery. Ayun, namatay na po mga kapatid. Oh. So, wala na. So, ngayon, ang gumagana na lang, nasa traffic ako, halimbawa, battery na lang yan. Oh, gumagana rin yung ating stereo, gumagana yung ating aircon. Oh, nasa 20 po tayo, yung ating temperature thermostat settings. Lahat ng battery packs ay bago. Wala tayong niremedyohan. At doon sa mga nagsasabi, bakit nyo ginalaw yan? Wala kayong kaalaman para gawin yan. Hindi po. Para ka lang ding bumili ng baterya ng cellphone mo. Yun po ang kagandahan doon sa aming ginawa. Ang hindi namin pinayagan dito ay i-repair. Kargahan at paganahin yung lumang battery dahil delikado po yun. Baka po iyon ay sumabog. So ngayon mga kapatid, puntahan natin yung engine, ipapakita ko po sa inyo. Dahil sa sobrang lamig, tignan nyo po ang nangyari sa salamin ko. Punasan ko muna ng damit ko. Ayan. Okay. Tignan po natin. Oh, tignan nyo mga kapatid. Ito yung tumakbo ng 11,000 kilometers lang. So ito yung pinaka-generator niya. At yung sa ilalim, yung CVT transmission, na ito po ay naka-electronic CVT. So ayan po yung andar nung makina. Sa ngayon, umaandar yung makina dahil kinakargahan niya yung battery na nandoon sa rear seat. No? Titignan ko kung talagang umaandar ang makina. Ayan, nagcha-charge po Oh, kaya medyo maingay. Pero kapag puminto na po yung engine, ibig sabihin nakargahan niya na yung ating mga battery. So dito naman po, tignan nyo po dito sa Autoruns, medyo puno tayo dahil malakas yung ulan kanina. Pero ayun, yung coaching Kuba, tuloy-tuloy ang trabaho natin dahil gusto ko ito ay matapos as soon as possible. Salamat po, Sir Edwin ng Bubblehead. Ipinadala mo sa akin itong mga pyesa. Ayan, nakalagay po dito. Papunta kay Autoruns, Volkswagen parts. So ito po, mga kapatid, tignan nyo. Pinadalan po ako ng, yung crankshaft oil seal. O, ayan o. Crankshaft oil seal. Kasi papalitan ko na po ng crankshaft oil seal yon. Tapos itong pushrod tube. Ayan. Tapos pinadalan din ako return spring ng clutch fork. Tapos yung half moon, yun sa gilid ng ng Volkswagen. Yung kasing nandoon ay tinakpan na nung dating may-ari. Pero ito, halika, tingnan mo. Pakita natin. Ito ka, Wilmer. Ito yung bago. Dito na po yan. Pasok yan ganun. Sige, dyan muna yan. Okay ba, Tokayo? Okay, ano pa yung pinadala sa atin? Ito yung kapartner nun. Yung rubber boots doon sa axle. Mga kapatid, kasi baka meron kayong Volkswagen, akala nyo hindi na natin mabubuo yan. Ayan. Ito yung rubber boots na ipinadala po sa akin. Ito ay bubutasan pa para ipasok yung mga tornilyo. Okay, yung mga windshield rubber. Tokayo, ito na windshield rubber mo. Pag ibinalik natin yung salamin. Okay, ito, di naman natin kakalasin, ano? Hindi na, okay yan eh. Tapos, yung pinaka-importante na ni-request ko sa kanya ay yung mga piston ring. Ayan. Luman-luma na ito po yung set ng piston ring. Bakit po ako umorder ng piston ring? Ito mga kapatid. Kasi po, itong makina na to, kung mapapansin nyo, ayan sunog na nga dito, Kasi ito ay nagkaroon na ng problema yung cylinder. Nahukay na rin po talaga. Ayan kitang-kita naman dito. Nahukay na siya, gas-gas na. Kaya po yung langis ay pansinin nyo, nakahiga yung mga piston nito. Horizontally opposed po yung mga piston. Labas-masok dito. Ngayon langis nandito sa side na to. Kaya ayan, kita nyo. So yung langis nandito sa side na to. Kaya kung nasira yung piston ring, may problema na rin yung cylinder wall. Yung langis ngayon ay nag-i-stay dito sa ibabaw ng piston. Kaya dito may langis pa yan Kaya pag pinaandar mo yan, posibleng maputi ang usok mo. Kaya lang dun sa nakita nyo, nung pinaandar ko to, maitim ang usok kasi nga po,
Yung mga langis na nakuha namin dito, parang langis na ng diesel. Sobrang itim. Dahil dun sa tagal na 20 years na ito ay hindi pinagana. Sige. Sige, apak-apakan mo lang. Accelerator. Sige. Grabe, parang diesel. So ngayon, naka 0.25 na po ako. Maglalaki tayo ngayon, magluluwang tayo ngayon ng cylinder. Ito po ay ipapadala ko sa machine shop para kumasya ngayon. Itong naglaki na tayo ng 0.25 para pumasok po dito at gagamitin pa rin natin itong mga lumang mga piston. Yung 4 na yan. So dito, kailangan natin ay machine shop. Kasama po ito isang set to, kasama na rin yung mga oil ring. Okay, Sir Edwin ng Bubblehead, maraming salamat sa iyo. Hindi mo po kami pinababayaan sa mga pangangailangan namin. Isang tawag ko lang, nandito kagad ang mga pyesa. At ang maganda rito, discounted talaga. Okay, ano pa ba yung pinadala sa atin? O, yung mga rubber na to. Ayan, kompleto na. O, ito po, mga pyesa ng Volkswagen, Coaching Cuba. O, sabi po nung isang nag-message sa akin, nag-comment, Coaching Cuba, Coaching Pagong, hindi dapat kasi ito ay Beetle. Okay naman po yun, tama naman po yun. Pero hindi naman po siya naiinis sa akin. Sabi niya, I love your content. I love your video. So, yun. So, maraming salamat po sa iyo, sir. So, ayan po. Patuloy po ang trabaho natin. Mabilis yung trabaho na si Tokayo nandun na sa pintuan. Natapos niya na ngayon yung mga dapat i-body repair dito, kaya naka-primer na yan. So, ayan. Tuloy-tuloy sila ng trabaho doon kasama si Ka Wilmer. Dito sa kabila, nandito naman yung kanyang anak yata. Ayun. O, si Daniel. O, tuloy-tuloy po tayo. Para makita nyo po na mabilis matatapos itong ating Volkswagen Beetle. O, eto na. Love Bug. Si Autorans po, dahil sa marami tayong mga kasamahan, inaaral po namin ang lahat ng bagay. Maging sa hybrid, maging sa full EV, full electric vehicle, yung walang ICE, internal combustion engine, at maging yung mga lumang-luma po na yan. Kasama po yan sa mga inaaral natin, mapa old school, mapa bago, inaaral natin yan. Kung magkaroon lang po talaga ng tsansa na makapagturo po tayo sa maraming mga kabataan, hanggat malakas pa po tayo, ay gagawin po natin yan. Kasama ng ating mga kasamang mekaniko, si paring Ren Morales, si paring Charlie at ako, at yung mga anak ko na engineers, si Engineer Russell, si Engineer Roland, lahat po kami dito sa Autorans, ang talagang target po namin, ang talagang goal namin ay mapag-aralan lahat ng mga technologies na meron po ngayon sa automotive industry. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik nyo po ng mga vlogs ni Autorans. Sa mga subscribers ko po, maraming salamat. At hindi po kayo nakakalimot na panuorin ako sa araw-araw. At yung mga customers namin na hindi po nakarating sa araw na ito dahil sa sobrang lakas ng ulan at matraffic po kanina dyan sa Antipolo, may susunod na araw pa naman po. Mga kapatid, maraming salamat po ulit sa inyo. Magandang hapon sa inyong lahat.